We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas, masaligan sa tsaran sang kamatuuran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotta. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kag ako naman si Eden Prietos, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, Commission on Elections preparado na sa maabot nga barangay kag SK elections sa Lunes. Mga kinahanglanon nga forms kag supplies nga gamito nag-abot na. Mapong sa samtang 17 ka mga kandidato sa Western Visayas, nagapangatubang sang disqualification cases bangod sa premature campaigning. Yaring balita ang itutukan ni Zen Kilantang live gikan sa Barangay Cabugao Norte, Pavia sa Iloilo. Zen, anong latest? Kate Adrian, matapos ang maidid nga pag-evaluate sang Commission on Elections, ginpasakaan na sang disqualification case ang mga kandidato nga ginapasuni imbulbado sa illegal nga pagpangampanya. Sa datos ng COMELEC Region 6, naglabot sa 420 ka mga kandidato ang ginreklamo kag ginpadalaan sang show cause order bangod sa premature campaign o kung pagpangampanya antes ang October 19 nga campaign period. Matapos ang evaluation sa sabat sa mga ini sa reklamo, 17 sa ila ang nagapangatubang sang disqualification case. As of yesterday afternoon, the Commission has already filed petitions for disqualification of 17 candidates from Region 6. And lantawon naton, before Monday, may mabatong kita nga order, whatever it is, in relation to this petition for disqualification. Posible nga madugangan pa ang mga mapasakaan sang kaso sunod sa COMELEC sa hindi pagsunod sa election rules. Pagklaro sang COMELEC, magapabiling nga kandidato ang mga gingkasuhan, tubtub gamay pinal na nga pagpamatbat nga nagadeklara sa ila nga na-disqualify. Sa nagapadayon nga kampanya, liwat nga nagpahanumdum ang ahensya nga ginadumilian ng pagtakod sang campaign poster sa kahoy, poste kag waiting shed. May himo lang nga makabutang sang campaign materials sa gindesignar nga common poster area. Samtang ginpahayag sang COMELEC nga preparado na sila sa eleksyon sa Lunes. Nag-abot na ang accountable forms kag supplies nga gamiton sa piniliay. Muna yung pinaka-importante, mga gamiton naton sa adlaw nga Lunes, during election day, official ballots, mga election returns, mga indelible ink. So they are in the process now verifying, ginalantaw na nila kung may kulang bala or may mga misprinting or misshipment or whatever, para may tsimpo pa kita, may tsimpo pa kita nga correct ang situation, kay tikon kulang, siyempre mapabalot sa Manila para mapadalaan. Sa Banwas ang Leganes, nag-abot na kahapon ang official ballots kag election returns sa opisina sang COMELEC. Samtang sa 172 ka election areas of concern sa rehiyon, 3 ka mga barangay ang nalakip sa areas of grave concern bangod sang serious armed threat, violence election-related, kag may intense political rivalry. Ini among barangay Makagahay kag Quintin Remo sa Moises Padilla kag barangay Minapasok sa Calatrava, Negros Occidental. Ginamonitor sang COMELEC ang compliance sa mga kandidato sa rules and regulations subong nga nagapadayon ng campaign period. Ginadumilian man ang mga nagapapili nga maggamit sa resources sang gobyerno para sa ilang personal nga interes. Jert? Madam, ugin nga salamat sa update, Zen Kilantang. Samtang makapugsabangkay naman sang Negrense OFW nga si Loretta Alacre nga napatay sa Israel, ginahaya na sa ilapuluyan sa Cadiz City. Yaring balita ang itutukan ni Aileen Pedreso.
8 na katuig ang nagligat sa ulihingan nakapauli sa Barangay Cadiz Viejo sa Cadiz City, Negros Occidental, si Loretta Alacre. Liwat ini nga nakabalik sa Iapuluyan, apang isa na kabangkay. Matapos nga nangin isa sa mga biktima sa grupo nga Hamas sa Israel. Ginahaya na ang iabangkay sa Iapuluyan. Personal na nagpadulong sa haya ni Loretta, si Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio, na nagpalapot sa pag-unong sa kalisod ng pamilya Alacre. We have brought home so many OFWs in the past, but this is very unique and we thank you because sa inyong pamilya na Alacre, dirigaluhan niyo po ang ating bansa ng isang bayani na OFW. Plano sang ahensya nga ipadayon ang konstruksyon sa parte sang balay ni Alacre nga wala natapos. May scholarship kag livelihood programs man nga ihatag sa mga utod kag hinablos ni Loretta. Samtang magabulig man sa pagpaeskwela sa mga hinablos ni Loretta ang Cadiz City LGU. Ang isa ka utod sini hatagan sang trabaho sa City Hall. Yung manghod nila na lalaki, so able-bodied, so kung nang tao ko naman po obra ko sa City Hall, hindi tama man obra. So, nag-drive mo tricycle kasi may driver's license siya. Pero sa mag-drive sa lakyan, pwede ko sa mahalo sa driver, no? Sa karon plano ng LGU ngay pangalan kay Loretta ang isa sa mga evacuation centers sa syudad bilang pagkilala sa iya nanging sakripisyo bilang OFW. Upod Keruel Bangoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Pila ka mangunguma nagakabalakang nga maapektuhan ang ilang pananom sa pagbag-o sang klima. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Nagapanghanda na ang mga mangunguma sa pagsabog sang binhi para sa second cropping. Apang sa pagsulod sang amihan season, ginakabalakan sa mga mangunguma nga si Manong Silvestre nga maapektuhan ang iya pananom. Inibangod magluwas sa problema sa tubig, posible nga maapektuhan man sang huyop sang hangin ng iya pananom. Amuron kaluluoy gid mamo kamihan ginawas-was ng bunga bla. Nang nagamaro pa lang bla. Ga piskog baga ano? Untay babaho pala pagduko mo. Nahibaluan nga sang tinalikdan nga semana gindeklara sang pag-asa ang pag-umpisa sang amihan season. Suno sa pag-asa, lauman nga mat-amat na nga magbaylo ang temperatura kag mabatyagan ang malamig nga panahon kag ang pagnubo sang tsansa sang ulan. May pag-ulan sa gihapon nga lauman apang hindi ini pareho sa habagat season. When it comes sa agriculture naman no, so may mga since nga sa El Nino, kita sa El Nino, so may tendency nga mas manubo ang gina-expectar nato ng mga posibilidad sa mga pag-ulan due to dugang man sa El Nino naton, so may impact din. Bangod man sa pagbaylo sang klima, ginaabisuhan ng publiko sa pagtuhaw sa mga masakit kapareho sang trangkaso. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang, One Western Visayas. Barko nga padulong sa Iloilo nagsadsad sa Madridejo, Cebu. Masobra 200 ka mga pasahero na rescue. Ini ang gitutukan ni John Sala. Maayo man ang paglayag sang barko sa unang halos 2 ka oras sini nga pagbiyahe gikan Cebu padulong sa Iloilo Domingo sang gabi. Apang sang yara na ini sa kadagatan sakop sa barangay Kaungkod, Madridejo, Cebu, hinali lang ini nga nagsadsad. Sakay sa nasambit nga barko ang 239 tanan ka mga pasahero nga lunsay taga Western Visayas. Isa diri ang college student kasi Angel. Smooth sailing siya hasta nga daw 9 p.m. nag-ulan. So wala na naman gin-mind since smooth sailing. By 2 a.m. daw, sabi sa amin, nag-stop yung barko. Pagising namin, doon lang namin nalaman na nagka-aberya po. Suno sa PCG Cebu, may ginlikawan ang barko. Rason nga wala sinimakitaan nga manubo na gali ang level sang tubig. Sabi ng captain, meron silang iniwasan ng mga fish cages. So siguro, yung pag-divert niya, pag-alter niya ng course niya is hindi niya agad na ibalik, hindi niya napansin na doon pala sa side niya is medyo mababaw na kasi low tide that time eh. Gilayon man niya ginrescue ang mga pasahero kag gintatap sang LGU sang Madridejos. Ginatagan man sila sang maistaran kag pagkaon samtang nagahulat sang rescue boat nga magadulong sa ila pauli. Wala man sang may napilasan sa mga pasahero. Sa karon pauli na sa syudad sang Iloilo mga pasahero sang nasambit nga barko. Bangod sa insidente ginsuspender sang Marina 7 ang passenger ship safety certificate sang barko. John Sala, One Western Visayas.
GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez kag mga kilala kag sikat nga personality sa showbiz kag politika nagbahin sa Masquerade Ball sa Bacolod City. 5 ka estudyante naman nga benepisyaryo nakabaton sang 100,000 pesos nga educational fund. Yaring balita ang atong gintutukan. 5 ka mga estudyante nga tiglawas ang sektor sang overseas Filipino workers, PWD, pamatanon, drivers ug operators, kag kababainhan sa Bacolod City nakabaton sang tag 100,000 pesos nga educational fund. Sila ang mga benepisyaryo sa grandioso nga Masquerade Ball 2023. Diri, nagtipo ng mga personalidad kag kumpanya kaangay sang GMA Network Incorporated ang suportahan ang programa sa edukasyon sang Bacolod LGU. Big help since you can find 1,000 in a day po. Dako ini makabulig kay first nga si Papa kay wala obra nang dako ni siya makabulig para sa ako nga pag-eskwela sa pangbalan sa adlaw-adlaw mo. Tay makapurso gid ko sang college para maka-provide gid sang support sa pamilya ko. May dako nga handom ang mga student beneficiaries sa ilatag sa mga sektor kag labaw sa tanan sa namatan nga syudad. Ang mambal ko is dako gini siya nga bulig sa amon pag-eskwela kay nang kung may ara ka gusto nga i-pursue lang nga handom kag hindi mo kaya financially budlay gid sa and you need to choose another course and ano naman to pursue and develop passion naman in it. I don't have a papa na anymore and my mom is just a housewife lang. Nang ang provided sa family is my brothers. Kabahin sa mga personalidad nga nagtambong sa pinakadako nga charity event sa syudad, amo si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez nga nagpasalamat pa sa mga kapuso sa Negros Occidental sa ila pagsuporta sa Kapuso Network. Sana tangkilikin nyo yung ating regional shows. We are trying to really encourage all the regions to have better programming, better news, better delivery of the news so we can serve everyone in the entire nation. May panugyan naman ang Bacolod Hume Foundation sa mga pamatanoon kag sa mga masulod nga benepisyaryo sang tuigan nga kahiwatan. It's really in their hands to change their lives. They can pursue their dream on their own and no one can stop them. They have to be unstoppable because life is just really a series of challenge. Just try to win it. And if you do lose, it's okay. Ang Masquerade Ball ang pamaagi ang sulong ang matudtuod nga rason sang maskara nga ginbunag 44 ka tuig na ang nakaligad. Ang pag-ugyon, pag-alalay, pag-alagad sa mga bakuludnon ang gud mabalik ang yuhom sa tagsa-tagsa kanawong. Opod, Kiril Gasilio, Adrian Priatos, Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka campaign poster sa mga kandidato na sampulan sa pagsugod sang Operation Baklas. Ini ang gintutukan ni John Sala. Ginlibot sang COMELEC ang pila ka mga barangay sa Banwa sang Oton para magpatigayon sang Operation Baklas o kunang pagpangkakas ang posters, streamers, tarpaulins kag iban pa nga campaign materials nga nakatapik sa mga ginadumilian nga lugar. Ginuna sang COMELEC Oton ang mga barangay nga yara sa highway kag ginkakas ang campaign posters nga yara sa kilid sang dalan. Ginadumilian man ang pagpangtapik sa mga posters sa mga puno sang kahoy, poste sang kuryente kag mga pampubliko nga lugar nga wala gintalana bilang designated posting areas. Nagtutok lang kami more on those nga posted sa poste kag sa puno sang kahoy. And in some public places nga wala ma-designate nga common poster area. Samtang ginklaro man sang COMELEC ang pagsulundan na tuhoy sa house-to-house campaigning matapos nga nagwang mga impormasyon nga ginadumilian ini bangod ginakabig nga vote buying. Napang suno sa COMELEC, ang house-to-house campaign actually allowed din na siya, no? Unless coupled with may baklanay, may panagtag sang anything of value. Sa Barangay Trapiche, masako mga kandidato sa pagpangampanya. Game na sa may nagasulod bito ng minapangatag mo na sa mundo papel na. Wala man sang may kapanagtagkwarta. Okay man. Kinahaylo man sang COMELEC ang mga botante nga mangisog sa pagpalabot sa ila sa impormasyon na tuhoy sa pagpamakal sang boto. Sa Banwa sang Leganes, 3 ka mga campaign posters ang ginkumpiskar sang COMELEC umpisa nga nagsugod ang Operation Baklas. Tag-isa ka mga campaign poster nga nakatapik sa kahoy ang ginpangkakas sa Barangay Ginubatan, Nabitasan kag Kariminor. Yarang mga ini sa opisina sang COMELEC agud mahimuan sang report. Upod kay Hans Tisierto,
John Sala. 1 Western Visayas. Kamusta sa Bacolod City naman, viral nga gabunan nga kawatan na dakpan kag nakastiguhan pa sa bahin sang Barangay Singkang Airport. Yaring balita nga atong gintutukan. Kilala sa makalanaan kay iban pang establishmento ang ini nga lalaki. Nga subong, viral bangod sa madamong mga CCTV footages kag sa din klaro nga makita nga nawong kay illegal sini nga buluhaton. Pagpangawas ng cellphone sa isang cake shop, pagtaban sang tip box sa isang kalanan, pagkuha sa telepono sa isa ka spa, kag pangsalisi sa driver nga iyagin sakyan. Ini ang pila lang sa malabang alisahan sang pagpangsalisi ni Mark Gregory Rafael, tumandok sa Baguio City. Kahapon, ginpulihan ini sa mga pumuluyo sa Brook Hollow Block sa Barangay Singkang Airport. Ini matapos, nagpakuno-kuno ini nga customer sa isa ka karinderya. Nag-order sa pagkaon, kag hinali gindalagan ang naka-charge nga cellphone. Pagbalik ka dyan sa manghod ko, nang nagdalagan siya dayon, ginpulihan gid siguro kay nakita sa manghod ko nga ginapulihan naman sa kuno. Mayon lang kay may motorista bala nga nakabulig sa manghod ko. Makitaan nga daw halos na ini nga makabangon matapos na nusnos ang guya sa dalan kag ginpaulanan sang inumol sa mga pumuluyo. Diri sa karsel sa Police Station 8, gitihuan sa news team nga makuhaan sang bahay ng suspect apang nagpaiway ini. Sunod sa pulisan, posible bisyo kag sugal ang nagtulod sa suspect nga magpangawan. Ga-expect kami nga may mga tao ma-surface dire regarding sa mga ginalledge activities na illegal activities, specifically ng pagpangawat. No? Nakadangat naman rin sa ako ni Ibalo. May warrant of arrest na ginauyatan ng Police Station 8 batok sa suspect magluwas warrant sa iban pang istasyon. Ang iya sinigali nga father actually, retired seafarer, kag pastor. Tingala magani ko nga nakadangat siya sa kasubong sina. Nagpasalig man ang kapulisan nga si kasuhon ang pagpabulok sa suspect. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Archdiocese of Haro nagpahayag nga dapat mangin maid-id ang organizers ang dinagyang festival sa pagpili sa mga bisita sa mga aktibidad. Vlogger nga ginpakamalaot bangod sa iya nangin akto sa ginhiwat nga countdown sang festival nangayo sang pasaylo. Ini ang gitutukan ni John Sala. Respeto sa isa kag isa. Ini ang panawagan sang Archdiocese of Haro matapos madamo nagpakita sang pagdisgusto sa nangin akto sang Bacolodnon vlogger nga si Tibon nga nangin guest sa side events antes ang dinagyang festival 100-day countdown sang Biyernes. Ang vlogger yati kung sino siya kag ano siya, di mo na iyati respetuhon na kay iya na iya no nga iya nga pagpananaw kag tigit invite lang siya no, sa ibang event no. So hindi natin pag-ihabol sa iya ang basol no kay siya gin lang siya kag naging kilala siya is because amo sina no. That's why nga ang respeto di magpangibabaw sa isa kag isa kag Inaligar nga nagpamuyayaw nga nasambit nga guest at tubang sang Tumalanaw, city officials kag mga representante sang San Jose Parish Placer. Sa eksklusibo nga interview sang GMA Regional TV sa vlogger, iya ginpahayag nga hindi siniluyag nga maka-offend ilabi na sa mga Tumalanaw sang aktibidad. Nangayo man ini sang pasaylo sa publiko. And I realized nga my brand of comedy is not for everyone. So for that, ako gapangayo ko pasaylo kay syempre gina-respetar taman ang kada opinion mo. I have my opinion, they have theirs. Everybody has their own opinion. So, for me, naintindihan ko na. Dugang sini, madamo siya sa mga videos nga mapuslanon kag naga-promote sa syudad sang Iloilo kag kun anuman ang nakitaan sa mga Tumalanaw sa aktibidad ang hindi iya bugos nga pagkatabo. Apisar sang natabo bukas man kuno ini sa gihapon nga magbalik sa syudad sang Iloilo kun liwat imbitaron sang LGU kag IFFI. Bangod sa natabo, nagpahanumdum ang simbahan ilabi na sa mga organizers sa dinagyang festival nga mangin mahinalungon kag maidiit sa pagpili sa mga bisita. Makasiligi man kita nga inappropriate no sa sina nga event no ang mga tinaga nakasunod tanauna na naton nga mga naga-promote sang aton nga event para at least no masanto bala naton ini mga butang no especially kung kinakabig naton nga ang dinagyang sa youth event. Una na nga nagpangayo sang pasaylong city government sa natabo subong man ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga ginakabing nga leksyon ang natabo. Upod kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas.
kapuso, wala sang lauman nga malain nga tiyempo kun bagyo apang padayon nga maka-eksperyensya sang pag-ulan ang pila ka bahin sang pungsod. Bangod gihapon nini sa northeast monsoon kun amihan kag shear line nga ginabugusan sa madamol nga ulan, resulta sa pagsumalangay sang mainit kag malamig nga hangin. Apang suno sa pag-asa, naghinay na ang epekto sang shear line pero posible gihapon nga mabatsyagan ini sa pila ka lugar. Posible man nga maeksperiensyahan ang thunderstorm sa iban pa nga bahin sang pungsod. Base sa datos sang Metro Weather, may tsansa sang pag-ulan sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo kag pila ka bahin sang Negros provinces. Posible man ang ulan sa iban pa nga bahin sang pungsod, partikular na sa Visayas kag Mindanao. Nangin mainit ang liwat nga pag-atubangay sang JRU Heavy Bombers kag LPU Pirates. Bangod natapos ang fourth quarter nga tie sa scores nga 88. Sa overtime, nagmadinalago ng LPU Pirates sa score nga 99-96. Ang kadalagan sang Pirates ang ginpangunahan ni Greg Cunanan kag depensa ni Sean Umali nga naka-record sang duwa ka big-time block sa crucial seconds sang hampang. Bangod sa kadalagan, nakasaka sa standing ang LPU Pirates nga may 7 na kadaog. Samtang nagapadayo naman ang hinampang sa tunga sang EAC Generals kag San Sebastian Golden Stags. Ang hinampang sa NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines Facebook page. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. OWA 6 padayon ang koordinasyon sa Department of Foreign Affairs ka Department of Migrant Workers na tuhoy naman sa bangkay sang Ilongga OFW nga si Grace Cabrera nga napatay man sa Israel. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. 5 na kaadlaw matapos makumpirmar nga napatay ang Ilongga OFW nga si Grace Cabrera nga tumandok sa Barangay Burak, Maasin, Iloilo. Tubtob subong wala pa mahibaluan kun yara pa sa Israel kag sano madala pa pauli diri sa Pilipinas ang bangkay ni Grace. Sa subong padayon ang koordinasyon sa Overseas Workers Welfare Administration sa talatapan sa Department of Foreign Affairs kag Department of Migrant Workers tuhoy diri. Ginhawlat ang formal nga anunsyo sang DFA. Nagpasalig man ang Iloilo Provincial Government nga maghahatag sang bulig sa pamilya Cabrera. Iyang inahinyo nga kung pwede mabuligan sa sang provincial government sang burial or financial assistance kag ang pagpadasig proseso sa mga dokumento o records nga kinanglanon nira diri sa Pilipinas. Wala pa sa natumod nga balor sang pinansyal nga bulig nga igahatag sa pamilya ni Grace. Samtang naglabot naman sa 24 ang mga OFW nga tumandok sa syudad sang Iloilo ang nakipag-angutan sang Iloilo City Peso. Ginahikot subong sa city government ang pagpauli sang isa ka OFW nga luyag mag-repatriate. Kaya ang problem lang no is that because ara siya sa boundary, so subong no gapangita kita pa maagi diri sa syudad nga para ka nga kahit papaano buligan naton pasaylo diri sa Iloilo City. Nagapabili naman sa maayong kaimtangan ang tanan nga nasambit nga OFWs. Upod kay Romel Porquilla, Kim Salinas, 1 Western Visayas. 6 o'clock host Kim Atienza Pokwang kag Jason Gainza nagparipay sa mga bakulod nun sa Kapuso Fiesta sa Plaza. Nakatutok, Aileen Pedreso. Kadungan sa selebasyon sa Mass Fair Festival 2023 sa Bacolod City. Naghatag sa dugang nga kasadya ka good vibes ang host ng Jimmy Variety Show nga TikTok clock sa mga bakulod nun. Hindi lang smiles, kundi all-out kasadya ang dalanan day Pokwang. Jason Gainza kag Kuya Kim sa inaging meet ang ila fans sa Barangay Estefania. Sa media conference, game na game man nila nga ginsabat ang mga pamangkot sang local press. Ano po, maraming po salamat sa napili ko kayong kasama at mga media. Maraming salamat sa oras nyo ngayon dito. Siyempre, at sa support ako sa Tito Vlog. Ilaman ginbisita ang pila kasikat na landmark sa syudad kaangay sa Bacolod City Government Center grounds. Kagang sikat na welcome marker sa Bacolod City. Siyempre, hindi ba kompleto ang ila pagbisita sa Bacolod City kung hindi sila makatilaw sa ginapabugal nga chicken inasal? Sa Bacolod City Public Plaza, dagsa ang fans sa Kapuso Fiesta. Si Jason, hindi lang song number ang ginpreparar.
pa sa audience. Siyempre, mapaulihi bala sa kasadya si Pokwang. All-out performance man ini sa iya pack-to-pack na song number. Siyempre, may pag-games man kaupod si Kuya Kim. Kaupod ang tatlo ka-host na masadya nga naghampang ang audience sa segment nga Hali-Hali Hoy. Ay, naku, Kuya Kim, ano nangyari? Kuya Kim, ano na? Dapat alam mo. Nagpasalamat naman ang TikTok Clock host sa masadya kag unforgettable experience nila sa Mascraft Festival. Mag-enjoy lamang po kayo at lagi niyo po tangkiligin po ang Kapuso po GMA at lalong-lalo na po ang TikTok Clock! Yung sinasabi ng Bacolod is City of Smiles, totoo yan. Sa airport pa lamang, pag-landing, feel mo na yung positive energy ng mga tao. Ay, nako! As always, iba talaga. Iba talaga ang mga taga-Bacolod. Maraming salamat po sa lahat ng nandito ngayon naki-celebrate sa atin ng Mascaraft Festival. Salamat! Happy Mascaraft Festival! Upod kay Ruel Banggoy, Aldin Pedraso. One Western Visayas. Nagdugang sang ihom sa mga bakulod noon sa Mascaraft Festival 2023 sa nila before Sunrise Stars Bea Alonzo kag Dennis Trillo sa nila meet and greet with fans sa Kamal sa Bacolod City. Siyempre ang birthday celebration ni Bea extended mangod make pa birthday cake para sa iya. Ginbakig bahay ni Kapuso Primetime Jam Bianca Umaling nga dream come true para sa iya nga napilihan siya bilang Sangre sa Sangre Encantadia Chronicles. Aminado ini nga sa nadulaan ini sa paglaom sa wala napilihan sa Encantadia. Rason nga nagapati siya nga subong mo ang right time para sa iya. Siyang manginanak ni Sangre Danaya nga karakter ni Sanya Lopez sa maging bago nga magawiyat sang brilyante ng lupa. Nag-react si Barbie Forteza sa twinning moment sa boyfriend si Jack Roberto kag love team nga si David Icalco sa Sparkle Spell 2023. Same ang costume ni David kag Jack nga nag-Zorro kon Pirate Hunter. Funny kuno para kay Barbie ang coincidence ang costumes nga nag-joke pa ini. Nga base ginistoryahan ni Jack kag David kung anong suksukon. Samtang yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss sa maging sino ka man sa pagsalakay sa mga kaaway ni Carding kag Monique. Sino ba lang mabutang sa idalital? Sino naman ang ilang nga mangin kaapin? Inakagiban pa ang aksyon ng mga eksena ang bantayan sa maging sino ka man sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras. Hindi pa matigayon sa bunga bulan sang Oktubre ang pagpatuman sang Enhanced Local Public Transport Route Plan sang syudad sang Iloilo. Suno kay PSTMO Head Jack Conlu, apisar nga natapos ng pagpaminta sa mga marking sa mga pamtangan sang loading and unloading areas, kinahanglan pa nga mapintahan man ang mga loading and unloading box. Sa masunod nga bulan natala na ngay pag-iga patigayon ng one-time, big-time kag multi-sectoral information dissemination. Subong man ang pagsinapol kaupod ang mga transport group. Mga kapusong mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com kag pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Mga kapuso, 62 days na lang Pasko na. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga puso abroad, madamo ginasalamat sa padayon nga pagtutok. Ako si Adrian Prieto. Kapuso, mag-isa kita kag hibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.